Sa halalan sa Mayo, lahat tayo may boses at napapakinggan. Kaya mahalagang pag-usapan at hindi maging offline sa mga isyong kinakaharap ng bayan. Ako po si Menchu Macapagal, samahan niyo kami sa isang kwentuhan, real talk lang, kasama ang mga kandidato. Tanungin natin sila kung bakit deserve nila ang iyong boto. Higit 6 na po ang kumakandidato sa pagkasenador ngayong eleksyon 2025. 4 sa kanila ang kumasa sa ating election roundtable dito sa Makati Diamond Residences. Paalala lang po sa ating mga guest at manunood, hindi po debate. Pero isang pagkakataon para mailatag ang kanilang plano para sa bayan. So medyo chill lang tayo yung usapan natin today. Our first guest, isang abogado at labor leader, presidente ng Buklurang Manggagawang Pilipino. Ilan pa sa kanyang mga naging advocacy ang climate change, academic freedom at human rights. Ito na ang ikalawang beses na tumatakbo siya bilang senador. Luke Espiritu, welcome to Newswatch Plus. Magandang araw, Menchu. Well, you have 1 minute para ipakilala kung ano ang aasahan ng taong bayan sa isang Senator Luke Espiritu. Siyempre, ang ating plataforma, buhay na rin natin yan. Gusto nating mawasak ang mga political dynasties, gusto nating itaguyod ang social justice sa ating lipunan. At siyempre, meron tayong added na ibibigay at i-offer sa Senado. Yun yung tapang, kisig, yung tinatawag nating oomph sa Senado, na hindi na natin nakikita sa mga dinastiya ngayon. Boring sila eh. Boring, walang laman, bankrupt, at minsan ay gagamitin na lang natin pampatawa sa ating sarili. Pero hindi na sila nakakatawa. So kailangan na natin ng talagang seryoso na mga senador, hindi yung mga sumasayaw ng budots, hindi yung mga umaasa lang sa mga ayuda na galing lang din naman sa ating public funds. Kailangan natin ng passion, kailangan natin ng mga nanggaling sa basihang masa, sa kilusang masa. Dalawa na ngayon dapat ang pagpipilian. Gusto nyo ba dinastiya o gusto nyo yung mga galing sa mass movement? Alright, maraming salamat, Luke. Sunod naman nating makilala ay nanilbihan na rin bilang Congresswoman ng Bayan Muna at Gabriela Party List. Tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan. Nanilbihan din siya bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission noong 2016. Liza Maza, thank you very much for joining us on the program today. Tulad po kay Luke, meron din kayong 1 minute na ipakilala sa taong bayan ang itsura ng Senator Liza Maza. Magandang araw, Menchu. At ako naman, dahil matagal na rin ako sa serbisyo publiko, no, bilang isang street parliamentarian, bilang isang kongresista, at bilang isang nasa ilalim ng Office of the President, lead convener ng National Anti-Poverty Commission, handa tayo na, at mayroon tayong track record, no, na pwedeng ipakita kaugnay ng legislation at kaugnay ng pagyanig doon sa political dynasty, doon sa elite, doon sa militar at pulis na alam natin na napaka-grabe rin ang record sa human rights violations. Ako po ay isa sa 11 kandidato ng Makabayan at kami ay tumatakbo bilang oposisyon ng bayan. Kailangan na meron tayong pagpilian, hindi yung masama at saka yung madilim, kung hindi yung tunay na tagapagtanggol at mahaba ang track record, walang atrasan pagdating sa interes ng ating mga kababayan. Sa partikular, tayo po ay nagsusulong ng pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, pagpapababa ng presyo ng bilihin, pagkakaroon ng tunay na demokrasya sa pamamagitan ng pagtanggal doon po sa political dynasty at pagwawakas ng korupsyon sa ating politika. Kaya't maasahan po ninyo at maasahan ng ating mga kababayan na tayo ay titindig para sa taong bayan. Alright, maraming salamat, Ms. Liza. Our next guest, kilalang transport leader at presidente ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Ang kanyang boses naririnig sa kalsada sa tuwing may ipinaglalaban sa hanay ng transportasyon. Modi Floranda, maraming salamat sa pag-unlak ng inyong oras ngayong araw na ito. Please, you have 1 minute to share with us your vision as Senator Modi Floranda.
Una sa lahat ay magandang umaga, Ma'am Minchu, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Ako ay almost 25 years nang nasa sektor ng transportasyon at nakita natin yung pangangailangan ng ating sektor na kung saan ay wala talagang kinatawan sa loob ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Kaya't tayo yung bumibitbit ng patuloy na pasakit, pahirap, lalo na sa usapin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na alam natin na tayo yung isang tinatamaan. Kaya sa bahagi po natin, bakit tayo tatakbo? Unang makapagsulong tayo ng batas sa ilalim ng progresibo at makabayad, makamasang public transport, yung katiyakan sa usapin ng serbisyo at kita ng ating mga driver at mga operator. At siyempre, yung mas maayos na serbisyo para sa ating taong bayan. Dapat ay, sabi nga natin, dapat mamili ang mamamayan na sino ba talaga ang tunay na naglilingkod ng sisilbi sa taong bayan. Subok natin at marami na tayong malinaw na karanasan sa loob ng 25 taon na paninilbihan sa taong bayan. Alright, maraming salamat ka, Modi. At ang ating ikaapat na guest, isa ring tagapagtaguyod ng karapatan ng mga manggagawa. Pinuno ng Partido Lakas ng Masa at chairman ng Buklurang Manggagawang Pilipino. Minsan na ring tumakbo sa pagkasenador noong 2019 at sa pagka-presidente noong 2022. Calyodi de Guzman, thank you for joining us today. You also have 1 minute para ipakilala kung ano ang aasahan sa isang senador, Lyodi. Maraming salamat, Minchu. Tulad nilang tatlo, ano? Laman din ang lansangan sa pakikipaglaban at 38 years ng tuloy-tuloy na nakikipaglaban para sa interes ng mga manggagawa. Tatakbo akong senador dahil gusto ko na magkaroon ng ibang mukha naman sa Senado. Mukha ng mga anak pawis, mukha ng manggagawa at hindi puro mga sikat at mga bilyonaryo na ang sinusulong ay interes ng mga mayayaman. Dapat naman magkaroon ng mga lider na tulad namin nakakatawan sa interes ng mga mahihirap. Nung 90% ng ating mamayan na pinabayaan sa mahabang panahon ng mga mayayamang senador sa ating gobyerno. Kaya gusto namin na makapasok sa Senado upang maipakita ang tunay na paglilingkod sa ating bayan. Hindi sa iilan, kundi sa mamayan, sa ating bayan, sa ating kalikasan. At wakasan ang nakawan sa ating pamahalaan. Grabe na. At pawakasan yan kung tatapusin natin ang paghahari ng political dynasty. Kaya para magawa yan, kinakailangan natin ng electoral reform. Hindi na pwedeng puro pera-pera at kasikatan ang magiging batayan ng pagpwesto sa gobyerno dahil hindi automatic na taglay nila ang kaalaman para sa problema ng ating bayan at ang solusyon. Well, it sounds like you all have very clear visions of what you want to be able to accomplish should you reach the Senate. Pero syempre, kailangan muna malampasan yung hurdle of pangangampanya and getting the vote. So, kamusta na yung pangangampanya so far? How has it been? Okay. We are consistently in the top 12, all of us here, in the top 12 of the school mock elections. Okay. Ibig sabihin, may section sa populasyon ng Pilipinas na naniniwala sa aming mga paninindigan. Okay. Well, hindi pa lahat. Kasi pagdating mo ng Pulse Asia at saka SWS, then all the rest na impluensyado pa rin ng dynastic type of politics and yung consciousness na generate ng mga political dynasties, yan pa rin ay dominante. Pero I would say this thing. The rule of the political dynasties, hindi na yan ang challenge sa ngayon. Hindi na ang challenge at nandyan na kami upang i-challenge yan. And we are becoming a permanent feature in our electoral politics. Our politics is increasingly being divided into two camps. Ang dynastic camp, yung mga trapo, at kaming mga nasa mass movement. Increasingly, ang mga nagko-contest sa senatorial positions ay galing sa labor movement, galing sa transport movement, galing sa kababaihan, galing sa mga magsasaka. Increasingly, we are providing alternatives. And it is just a matter of time, that we will dominate the discourse in our country. May dagdag ako doon sa tanong mo tungkol doon sa problema, challenge sa amin. Budget. Alam mo yan, real na yan eh. Na hindi po pwedeng magpantay ang hawak na pera ng mga mayayaman at saka kami, nanggaling sa sektor. Imposible na yan eh. Pero dapat yung COMELEC mismo ang gumagawa ng paraan para masunod yung fairness ng eleksyon. Dapat ang gumagastos sa pagpapakilala sa mga kandidato
ay COMELEC. Nang sa ganun, magkaroon ng equal na playing field. At hindi papayagan yung mga pribado o yung mga sariling politiko na siyang gumasto sa pagpapakilala sa kanya. Dahil talo kami ng mga bilyonaryo, tatalunin kami ni Amy, tatalunin kami ni Camille na kayang gumastos ng bilyon peso sa pangangampanya. Wala pang ang kampanya eh. Oo, exactly. Na gumagastos na. Sa isang Kaya report. dapat para maging fair. Yes, in one Magkaroon ng report electoral reform. ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, nasa lampas 4 billion pesos na ang nagastos ng nasa mga 100 candidates lang na tumatakbo sa 2025. So hindi lang po ito sa hanay ng mga senador, also party list representatives, also local at political parties. And we're just talking about TV and radio ads that were placed before the filing of certificates of candidacy even. So how does this kind of spending affect all of you? Siyempre para sa amin napakahirap niyan, ano? Hindi namin talaga kaya mapantayan 'yan. Pero may alternative naman tayo, di ba? Spaces, like for example the social media, we can very well maximize that. Although nandoon din sila, di ba? Pero talagang the reality of the situation is that we have this kind of bulok politics. Di ba? Na kailangan pa natin talagang mabago totally para talaga magkaroon ng tunay na espasyo kami, no? So that's still a process, that's a struggle, no? Pero talagang kung hindi namin gagawin ito, na hindi kami tatakbo, ay di mas lalong mahirap at mas lalong kawawa naman ang mamamayan na wala silang boses. Even doon pa lang sa unang fight, which is campaigning, di ba? The field is really tight for only 12 positions. Ano sa tingin ninyo ang kailangan nyo to win a seat? Let's start with you, Calyodi. Sa position ngayon talagang mahirap. Ang isang paraan talaga lang ay mawala at itakwil, isugpa, i-reject ng taong bayan ang mga political dynasty. Pag hindi nangyayari yun, mahirapan talaga kami pumasok. Mahirapan talaga makakuha ng jackpot na manalo kami sa botohan. Ang tanong lang naman po naman dyan, sino ba yung nagpapasurvey doon sa, sa mga politiko? Kami sa bahagi po ng Makabayan ay mas naniniwala kami doon sa boses ng mamamayan eh. Hindi man kami lumabas sa survey, pero sa masa ay nakikilala po kami. At konkreto naming nailalatag yung programa ng Makabayan Coalition ay malaking sapat at makikita nila yung pagkakaiba ng mga dinastiya at mga hindi dinastiyang tumatakbo ngayon. Makikita nila na sino ba talaga yung nagsusulong para sa interes at kapakanan ng taong bayan. Nitong mga nakalipas na taon o buwan, parang nakita natin, no, tumindi yung bangayan ng pamilya Marcos at yung pamilya Duterte, lalo na nung isurrender ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. What is the effect of this political rivalry para sa mga kandidato tulad nyo na hindi naman kakampi, hindi rin kaaway? Makakatulong ba ito? First of all, gusto kong sabihin that they are foisting upon us a false dichotomy. Na parang ang politika sa Pilipinas ay divided between the two camps, yung faction ni Duterte at faction ni Marcos, and our electoral preferences and choices must revolve around them. And we are emphasizing na ito ay hindi totoong hatian. Bakit? Kasi parehas lang si Duterte at si Marcos. Parehas lang silang produkto ng parehas na puno. Kung ikay punong mangga, hindi ka pwedeng magbunga ng orange o apple. Kapag galing ka mismo sa puno ng dynasty, parehas lang kayo ng characteristics. Parehas kayong pumapatay, parehas kayong mga korap. Marcos and Duterte are the same. At darating ang panahon, papagulungin namin ang ulo ng mga dinastiya. Alright, I can feel the passion right there. Susunod, pagtugon sa kalam ng sikmura, edukasyon, access sa healthcare. Paulit-ulit ng mga pangako, meron pa nga bang konkretong solusyon? Ito ang kandidato a Newswatch Plus Election Roundtable. We'll be right back. Ito ang kandidato a Newswatch Plus Election Roundtable. Ako po si Menchu Macapagal. 4 na tumatakbo sa pagkasenador ang naglalatag ngayon ng kanilang mga panukala kung
paano susolusyonan ang mga hamong kinakaharap ng bayan. So our guests, we have Labor Leader Luke Espiritu, former Congresswoman Liza Maza, Transport Leader Modi Floranda, and Labor Leader Yodi De Guzman. So kanina we were talking about yung mga surveys, no? Pero more on yung mga rankings ng mga kandidato ngayon. Pero pag-usapan naman natin yung mga surveys that talk about what voters care about. Sa inilabas na survey ng Social Weather Stations nitong Pebrero, I'm sure you're familiar with that, number one issue para sa kanila ang usapin ng food security. 90% actually sa kanila ang nagsasabing kailangan i-develop ang sektor ng agrikultura. Kung ikaw ang mahalal na senador, anong batas ang isusulong mo para matiyak na may sapat na pagkain sa mesa at syempre umunlad din yung mga kabuhayan ng mga magsasaka? Okay, we'll start with you. Yes. Well, matagal na namin itong isinusulong, ina-advocate, yung tunay na reforma sa lupa. Ang ibig sabihin nito, it's about time that we have genuine agrarian reform. Ipamahagi ang lupa sa mga nagbubungkal, nagsasaka, at hindi lang ipamahagi. Kailangan na bigyan sila ng suporta, subsidyo, no? Sa fertilizer, sa pesticide, at saka yung gamit para mapaunlad nila ang pagsasaka nila. Partikular halimbawa sa bigas, na pwedeng may ibabayan 25 pesos kung magkakaroon ng tunay na reforma sa lupa, support sa mga magsasaka, kailangan tanggalin yung mga kartel, no, na nagpepresyo ng ating palay, kailangan na tigilan yung importasyon, no, para nang sa ganon ay mas lalo nating matulungan yung ating mga lokal na magsasaka. Kailangan din na i-regulate, ngayon pa lang, i-regulate yung presyo, bigyan ng autoridad, yung NFA, no, na magawa ito at makapamili doon sa ating mga magsasaka. At syempre, kasama na rin yun yung produksyon, ano? Yung mga pagmimina, kasi di ba, yung mga pagmimina, yung illegal logging, ito yung sumaysira sa ating mga kabundukan, kaya nagkakaroon ng mga pagbaha at pagkasira ng mga pananim. Kailangan na ito ay tigilan na itong pagmimina ito at i-repeal yung Mining Act of 1995. Kasi talagang ibinukas ang ating mga kabundukan at saka yung ating mga resources sa mga dayuhan, kaya talagang ine-exploit nila itong mga kabundukan halimbawa. What about the rice tarification law? Are you also in favor of... Exactly. We are also against the rice tarification law. Talagang masyadong ibinaba, sinagad, no, yung tariff. Kaya andyan, libreng-libre na pumasok yung imported vegetables, imported rice, so etc. So anong batas ang gusto nyong ipasok? Well, itong pagtatanggal ng rice certification law, that's one. Yung genuine agrarian reform. Actually, there is already a pending bill noon pa na kaugnay nito. Tapos yung kaugnay din ng pagbibigay pa ng autoridad sa NFA. Kasi ang tendency, i-privatize, no? At i-deregulate yung ating produksyong agrikultural, di ba? Kaya yung mga patakaran katulad ng mga neoliberal policies, yung deregulation, yung privatization at saka liberalization, kailangan ibasura lahat 'yan. That has been a failure. All these neoliberal policies that have been implemented since the late 1970s up to now, lahat 'yan dapat ibasura na. Kasi ito talaga ang lalo pang nagpapahirap sa ating bayan at pumapatay sa ating agrikultura. At hindi lang sa agrikultura, pati sa industriya. What about, Kalyodi? What particular law would you propose? Ang isang batas na dapat alisin, itigil na yung patakarang import-dependent, export-oriented na katangian natin. Na parang ibinubukas ng todo-todo, parang pinapapasok ang lahat ng mga agricultural products sa atin hanggang sa mani, sibuyas, lahat. Talagang babagsak yung ating lokal na industriya at hindi tayo magkakaroon ng food security or food sovereignty. Hindi mangyayari yon hanggat may ganung patakaran. Pangalawa, huwag na tayong masyadong napaka-religiously sumusunod doon sa mga patakaran ng WTO. Kasi ang dami namang mga bansang hindi sumusunod. Tayo napaka-religious na sumusunod. Kaya ganito tayo, bagsak yung ating ekonomiya dahil pinapasok talaga ng mga dayuhang produkto. Pangatlo,
dapat itaas yung budget ng gobyerno doon sa agriculture. Huwag bawasan, huwag nakawin. Dagdagan pa kung kayang triplehin ay gawin natin para na sa ganun maingganyo yung ating mga magsasaka na magsaka at yung mga anak ng mga magsasaka ay huwag umalis sa kabukiran at pagpatuloy ng pagtatanim. Yun ang dapat nating gawin. Dahil kung hindi, ay talagang mababaon talaga tayo sa kahirapan dahil lahat ng bagay na kailangan natin para pagkain ay ini-import natin. Hindi pwede yun. Napaka-agricultural ng ating bansa pero nag-i-import tayo ng mga bagay na simpleng pagkain. Yun ang dapat nating mapigilan. So parang over-dependence on Oo, global market. So kasi I bring this up because may pag-aaral ang Ibon Foundation no, na sinasabing Pilipinas ang may ikatlong worst incidence of severe and moderate food insecurity sa buong Southeast Asia. So nangunguna yung Cambodia, sinundan ng Timor-Leste, sunod tayo. Ang dahilan daw kung bakit is maraming nagugutom ay kahirapan, that's one. Kakulangan ng agriculture policies, which you also mentioned, at yung over-dependence on the global market. So, yun yung basic causes. Sa tingin ninyo, Luke and Kamodi, ano ang dapat unahin na resolbahin dun sa tatlong problema na yon? Una, dapat ay magkaroon ng konkretong programa ang gobyerno sa usapin ng land reform, sa usapin ng pagkain. Dahil hanggat ang gobyerno ay walang malino na programa, lagi tayo nakatanhoy sa ibang bansa, no, na maunlad mga bansa, na hindi naman tayo humahakbang dito sa ating bansa. Kaya ang pinakaano po niyan, dapat yung gobyerno, meron talaga siyang konkretong programa sa usapin ng sa agrikultura. Sabi nga natin, ang Pilipinas, almost meron tayong 30 million na plan na dapat ang mamamayang Pilipino nakikinabang. Pero nakikinabang ng malawak na lupain natin ay mga dayuhan at malalaking negosyante. At yung iba nga dyan, mga politiko, ng mga Panginong may lupa, na mismo yung batas, paano lulusot sa Kongreso at sa Senado, na mismo yung nasa loob ng ahinsang ito ay mga Panginong may lupa. Kaya mahalaga na maitulak ito ng mamamayan na talagang ipatupad yung tunay na reforma ng agraryo sa lupa. Pag tinignan nga po natin, halimbawa yung sibling kamatis, sibuyas sa bahagi po ng Region 1, nabubulok sa mga sa taniman, pero bakit hindi inaangkat ng gobyerno na tungkulin ng Department of Agrarian Reform o DA na dapat sila yung namimili ng produkto ng ating mga magsasaka. Pero dahil nga doon sa walang programa ang gobyerno at nakaasa ang gobyerno sa foreign, lagi tayong kumukuha ng mga produkto sa ibang bansa na kung saan ay talagang pinapatay yung ating sariling ekonomiya. Kaya kung usapin po ng pag-unlad ng ating lipunan, ay sabi nga namin meron lang dalawang sangkap yung tunay na agraryo sa lupa at pambansang industrialisasyon, ito yung magtutulak para umulad yung ating sariling bansa. Alright, what about you? Yan ang maganda pagkahuli ka magsalita kasi adapted in toto lahat. At idadagdag ko na lang, kailangan nating wasakin ang kontrol sa ari-arian ng mga tulad ni Manny Villar at saka ni Henry C. Yang mga ganyang bilyonaryo, alam mong ginagawa sa ating ekonomiya, inaalis sa productive use ang ating lupa, inaalis sa kamay ng magsasaka, gagawing condominium, gagawing camellia homes, gagawing SM. Hindi ka na makakapag-produce ng pagkain. In the meantime, mag-i-import na lang tayo ng pagkain. So kaya tayo nagkakaroon ng food insecurity. Kaya yan sila Manny Villar, yan sila ni Henry C, pahamak yan sa ating ekonomiya. Yan ang mga tinatawag nating mga rentier, mga parasites kumbaga. Alam mo yun, yung kumikita lang sila sa value ng lupa. Value ng lupa, pataasin ang value ng lupa, tapos ibebenta. So, ano gagawin nila? Maglalagay ng daanan, so tataas ang value, bebenta nila. Inaalis sa productive use. Kaya nga, kung pwede lang, magkaroon tayo ng batas, expropriate their property. Dapat ibalik natin yan sa kamay ng mga farmers natin. Kung talagang gusto natin masolve ang gutom, wasakin ang property ng mga yan. Alright. Well, thank you for your views on that. Ikalawang mahalagang issue sa mga botante, ang usaping pangkalusugan. This is obviously very important for everyone. No? Merong isang survey, ang WTW Global Medical Trends, na nagsasabing inaasahang tataas ng 18% ang medical costs ng mga Pilipino. So, anong batas ang nakikita niyong magre-resolba nito? Is there something that you would like to propose? Or meron bang specific batas na gusto nyong
amyendahan para matiyak na abot kaya ang mga gastusing medikal? Well, part of our advocacy doon sa kaugnay ng kalusugan ay yung pagtatayo mismo ng ating sariling pharmaceutical industry. Because our pharmaceutical products have always been imported, gawa ng mga dayuhan, kaya mahal. Ngayon, pagka meron talaga tayong polisiya, para paunlarin sa ilalim ng pambansang industrialisasyon, yung kanina pa namin binabanggit, paunlarin yung ating industriya lokal, kaugnay ng mga gamot, at pagmamanufacture nito, ay malaki ang ibababa. Katulad ng nangyari sa India, di ba? Malaki yung binaba ng kanilang drugs, At isa yan, na kailangan gawin. So, pero hindi natin magagawa yan kung wala tayong buong patakaran, kaugnay ng pambansang industrialisasyon. Which means we should be able to nationalize key industries like pharmaceuticals, transportation, etc., utilities, etc. And also encourage, give incentives to our local manufacturers. Ang dami sa atin magaling gumawa ng gamot, yung mga herbal medicines. Bakit hindi yan paunlarin, di ba? And you can only develop that if you have this concept of a national industrialization in mind. So, kailangan gawin yon para decisively, hindi tayo maging dependent sa dayuhan at mas mapayaman natin ang ating industriya, yung ating mga local entrepreneurs, mapaunlad natin, mga women entrepreneurs, and that's my dream, magkaroon talaga tayo ng mga women entrepreneurs, mga women captains of industry na pwedeng tutukan yan at maibaba ang presyo ng mga gamot at tayong mga ordinaryong Pilipino ang makikinabang. Alright, very quickly. Kailangan natin sigurong alisin yung pork barrel ng mga kongresista at mga senador. Kasi meron silang mga medical pork barrel, bilyon-bilyong piso na nilagay sa kanilang kamay para doon ka pumila. At ilagak natin yan sa PhilHealth, ilagak natin sa DOH, ilagak natin sa mga ahensya, sa institutions na nangangalaga ng public health para matupad natin ang mandate ng Universal Healthcare Law na dapat walang iniisang Pilipino na hindi magkakaroon ng health care dahil wala siyang pera. Alright. Well, pangunahing concern din ng mga Pilipinong botante ang trabaho. Pero ayon sa data ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang bilang ng walang trabaho sa unang buwan ng taon. So, nasa 2.6 million ang walang trabaho. Paano masusolusyonan ang kakulangan sa trabaho? Sa immediate, kinakailangan yung ating gobyerno ay maglikha ng mga public employment. Public employment. Ang daming mga ipapagawang bahay para sa ating mga maralitang walang bahay. Dapat buhusan ng pondo yan para mag-create ng trabaho. Ang dami nating teacher na kulang. Ang dami nating room na kulang. Yan, dapat gastusan ng gobyerno para immediately mag-create ng trabaho ang ating pamahalaan. Pero, in the long run, kinakailangan natin talaga na pag-isipan na ngayon ang pagpapaikli ng oras ng trabaho. Na sa halip na 8 oras, gawin na lang nating 6 na oras ang pagkatrabaho nang walang bawas sa sweldo at benepisyo. Dahil sobrang unlad na ng technology. Yung ginagawa ng 10 tao, kaya nang gawin ng 4 na tao ngayon o 5 tao. Talagang automatic yung unemployment sa pag-unlad ng technology ay hindi mawawala. Para mawala yan, ma-address, paikliin natin yung oras ng trabaho. At yan naman idinagawa na dati. Dati 16 hours, 14 hours, 10 hours. Daang taon na ang 8 hours work. At ang dami ng inunlad ng technology natin. Nagkaroon na tayo ng computer, nagkaroon na tayo ng robot, at magkakaroon pa tayo ng AI. At kapag nagkaroon ng full swing implementation ng AI, ang laking bilang ng mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho. Kaya, yun ang solusyon. Pagka sa Pilipinas, iginawa na 6 na oras na lamang ang trabaho, sa halip na 8, yung 11 million na walang trabaho ngayon, automatic na magkakaroon ng trabaho dahil yung 2 hours ay 25% ng 8 hours at yung 11 million ay 25% ng 45 million na mga manggagawa o yung labor force natin ngayon. Yun lang ang solusyon. Dahil kung hindi, talagang mag-create ng unemployment, ang development ng technology sa ating mundo ngayon. Okay, interesting take. And what about you? Sa hanay po namin ay tipong mas kailangan po rin ng gobyerno yung pagluluwal ng kabuhayan. Kung sa bahagi po ng sektor ng transport, dapat yung industriya
para mismo magluwal ng ating trabaho. Halimbawa, sa isa pong jeep, halos 12 manggagawa ang lumilikha po ng jeep. Kaya ibig sabihin yan, kung meron po tayong sariling industriya, gaano karaming mga manggagawa ang mabibigyan mo ng hanapbuhay. At siyempre, ang pinakaano po niyan, dapat mawala yung kontraktualisasyon o yung dapat ang sahod ng ating mga manggagawa ay dapat tumaabot tayo ng 1,200 pesos kada araw para matugunan yung pangangailangan ng ating mga manggagawa. Pero hanggat walang konkretong programa ang Estado sa usapin ng pag-unlad ng ating ekonomiya, mananatiling bansot eh. Sino ho ba ang Pilipino na gusto niyang mawali ng mahabang panahon sa kanyang pamilya? Sino ba yung anak o asawa, kapatid, na gustong lumayo sa kanyang pamilya? Kung meron po tayong sapat na trabaho dito sa Pilipinas at nakabubuhay na sahod, unlad po ang ating lipunan. Alright. Well, isa rin sa mga pangunahing issue ng mga botante yung education. No? Kasi sinasabi nga natin may crisis of education yung bansa. Medyo matagal na. Sa pag-aaral ng World Bank, 9 sa 10 na estudyanteng Pilipino ay hirap magbasa at umunawa. May naiisip ba kayong konkretong solusyon para sa education crisis? Siyempre, tatlong bagay yan. Una, budget. Hindi compliant sa world standard ng ating budget, which is 6% of the GDP. Dapat maging compliant tayo doon at maging compliant sa Constitution ng highest budgetary allocation ay dapat nasa edukasyon. Para ma-develop natin ang ating curriculum, magkakaroon ng budget ng mga state colleges and universities natin. Pangalawa, kailangan natin i-reformahin ang K-12. Kasi ang K-12 natin, ang kanyang layon ay mag-create ng mga manggagawa, magkakaroon ng spesyalisasyon ang mga estudyante para sila ay maging productive as workers. Ang kailangan natin ay edukasyon na full human development ang nilalayon. Ibig sabihin nun, kailangan natin mag-create or mag-train ng mga kabataan na merong critical thinking, creative sila mag-isip at balance ang kanilang nalalaman. Meron silang kapasidad na on their own pwede silang mag-research, mag-specialize sa mga science, mga math. On their own, hindi kailangan ituruan sa school. Mayroon silang skill na on their own pwede silang maging scientist. So yun ang ating kailangan gawin. At pangatlo dyan, kailangan natin yung i-develop ang ating instruction, medium of instruction. Kaya meron tayong problema sa comprehension kasi hindi tayo gumagamit ng ating native tongue. Ang ating ginagamit ay bilingual. Ang nagiging resulta ay half-baked speaker ka ng English, half-baked speaker ka ng Filipino. We have to develop a medium of instruction that is based on the native language. And later on, hindi natin ibig sabihin na i-abandon ng English. It can still be pursued as a special language tulad ng mga ginagawa sa European countries. Instruction is in their own native tongue. And then later on, mag-aaral din naman sila ng English. Mas magagaling pa sila mag-English kaysa sa atin. Okay. Lisa, just very quickly. Yes, kung titingnan natin ang ating education, it's very colonial. No? At saka it serves the interests of the elite and the foreigners. So ang gusto natin sa sistema ng edukasyon, sistema ng edukasyon ngayon, ang pinuproduce ng graduates is for the international market. No? Hindi para doon sa sarili nating pag-unlad ng ating bayan. No? Kaya dapat i-reorient natin ang ating edukasyon doon. Naniniwala din ako sa sinabi kanina ni Luke na kailangan dagdagan ang budget. No? At ang isa pa, kailangan talaga na mas ang ating edukasyon ay magpapaunlad, no? Magbibigay ng graduates na magpapaunlad ng ating agrikultura, magpapaunlad ng ating sariling industriya, at magpapaunlad ng mga kinakailangan natin sa edukasyon at sa kalusugan nang sa ganon ay mapagsilbihan ang mga Pilipino, unang-una na, hindi yung dayuhan. Alright, maraming salamat. Up next, ang mainit na issue ng bayan mula ICC, impeachment at West Philippine Sea. Alamin ang saloobin ng ating mga kandidato sa pagbabalik ng Election Roundtable ng Newswatch Plus. Ito ang kandidato kay Newswatch Plus Election Roundtable. Ako si Mencio Macapagal. Higit 6 na pong kandidato sa pagkasenador, 4 na tumatakbo ang kumasa sa ating imbitasyon. Our guests, former Congresswoman Liza Maza, Transport Leader Modi Floranda at mga labor leaders na sina Leody de Guzman at Luke Espiritu. So, unahin na natin sa segment na ito the ICC. Kasi nakita natin ang kinahinatnan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. So sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, dapat bumalik ang Pilipinas
sa Rome Statute para magkaroon pa rin ng international obligation ang bansa sa oras na may panibagong Duterte ang maupo sa pwesto. So, Luke, pabor ka ba na bumalik ang bansa sa ICC? Pabor na pabor kasi kailangan nating ang ating lipunan ay siyang mismong very conducive sa pagkikreate ng mga mass murderer. Dahil ang lipunan natin pinaghaharian ng mga political dynasty. At ang political dynasty, nandyan talaga yan sa kapangyarihan by the use of violence. Violent ang mga political clans natin. Tingnan mo sa mga local areas, meron mga EJK dyan, mga intimidation and harassment. Hindi naman si Duterte ang nag-imbento ng extrajudicial killing. Yan ay matagal na sa ating bansa na merong ganyan. Siya lang siguro ang pinaka-vocal na spokesperson at yung talagang walang keme na magsabi na papatay siya. Pero our country is a factory of mass murderers. At kapag hindi tayo bumalik sa Rome Statute, hindi natin mapaparusahan yan. Otherwise, mapaparusahan lang natin yan, pumili sila. Gusto nila ng ICC process o gusto nila ng revolutionary justice? Ma'am Liza, kung kayo ang mahalal, syempre, paano nyo paghahandaan ang inyong papel bilang impeachment judge? Matitiyak nyo po ba na maging patas kayo sa impeachment proceedings? Well, in the first place, ako po ay isa sa mga signatories ng second impeachment complaint. Kaya pumosisyon na ako kaugnay nito. Dahil napakalinaw naman ng ebidensya, kaugnay ng mga anomalya sa paggamit ng pondo ni Vice President Duterte. Kaya yung impeachment trial na mangyayari sa Senado ay inaasahan ko na magdidesisyon pabor sa mga inapi, ito yung mga taong bayan na humihingi ng katarungan. Kaugnay na sila ang naglagay ng pondo sa pamamagitan ng taxes dito sa ating kabangbayan na winaldas ng ating opisyalis ng gobyerno, ni Vice President Sara Duterte. Imagine 125 million spent in 11 days. No? And inventing names to prove na itong mga ito na nagasto sa tamang paraan. Kaya ako talagang antimano, puposisyon ako para sa katarungan, para sa taong bayan. And I think that is just, that is fair, because I will always serve, para sa interes ng ating mga mahihirap. Okay. Ka-Leody, naging pangunahing usapin ngayong eleksyon ang political dynasties, no? And I think that has been at the forefront of your campaigns as well. Sa research ng PCIJ, nasa 113 out of 149 na syudad sa bansa ay pinamumunuan ng political dynasties. Ayon naman sa Kontradaya, 40 out of 86 party lists konektado rin sa political dynasty. So, sa Senado, may magkakapatid, ang posibleng magsama, tapos matapos ang midterm poll. So, paano matutuldukan ang usapin ng political dynasties? I know that you've been saying that it's just a matter of time, but paano? Pag nanalo kaming 4, malaking debate yan sa Senado. At titiyakin namin na gugulong ang ulo ng lahat ng mga political dynasty, hindi dahil sa kami 4 laban sa 20 ng mga senador, kundi 4 kasama ang mga sektor na aming kinakatawanan, uugugin namin yung Senado para sundin ang probisyon sa ating konstitusyon na pinagbabawal ang political dynasty. Dahil ang taong bayan, alam na ang ginagawa ng mga nasa Senado at Kongreso, yung mga taong nandyan, ay puro political dynasty. Ang mga political dynasty lang naman ang hindi naniniwala na may political dynasty at iniikutan yung ating probisyon sa konstitusyon na kinakailangan pa daw ang batas. Pero klaro ang sinasabi sa ating konstitusyon, bawal ang political dynasty. Na ang ibig sabihin, magkakapatid, mag-ama, mag-ina ay pinagbabawal. Ang nalagyan lamang talaga ng probisyon, ng enabling law, o hinahanap lang ng enabling law, ay yung hanggang saang degree ba? Degree hanggang second o hanggang third degree? At nang yan ay pagbotohan sa komisyon, ay isa lamang ang boto ang naging lamang, kaya hindi na pagpasyahan na dapat bawal kaagad. Pero alam ng lahat na bawal ang political dynasty at hindi sila pwedeng magkakapatid. Kaya dapat immobilize ang taong bayan. Kung ang 80% ng Senado ay political dynasty, ang 70% ng Kongreso ay political dynasty, walang ibang paraan
kundi ang mobilization, ang pagtutulak ng taong bayan na wakasan na ang political dynasty. Dahil pag hindi natapos ang paghahari ng mga political dynasty, hindi uunlad ang ating bansa. Dahil itong mga political dynasty ito, walang ibang pinagsisilbihan kundi yung kanilang pamilya at yung kasabwat nilang mga malaking korporasyon sa ating bansa at dayuhan. So sinabi mo nga merong provision doon. It's clear na dapat hindi talaga pwede. So for you, hanggang saan ang hindi, parang up to what extent? Alam mo Yung relationship. kahit yung first lang eh. First, pero pinakamaganda hanggang third. Pero kahit yung first lang, yung una, yung political dynasty, yung mag-aama, mag-ina, magkakapatid, tingin ko malaking bagay na tagumpay yun kung yun ay maipapasa. Naghabol pa kasi sa hanggang third yung ating constitutional commission noon. Kaya, pero kung magawa natin na yung political dynasty per se ay maipagbawal, malalanos na yung mga nasa Kongreso, nasa Senado, yung 80% ng mga gobernador na wala namang ginagawa kundi pagnakawan ang ating bayan. Alright, now let's go to the West Philippine Sea. Modi, sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, isinusulong ng Pilipinas ang mas maraming visiting forces agreement sa ibang mga bansa. So, maliban sa Estados Unidos, Australia, may reciprocal access agreement na rin sa Japan, VFA-like agreement sa New Zealand, Canada, at France. Pabor ba kayo sa mas maraming VFA deals? Hindi, Dahil una dapat yung Philippine Sea dapat walang nakikialam o nangihimasok na iba't ibang mga bansa dahil ang Philippine Sea ay pag-aari ng ating mamamayan, pag-aari ng Pilipinas, dapat ang makinabang dito yung mamamayan Pilipino, hindi yung mga dayuhan. Hindi natin kailangan ng iba't ibang mga base militar dito sa ating bansa dahil ang Pilipinas wala namang direct of na kaaway. Nagkakaroon tayo ng malaking panganib hanggat nananatili ang base militar ng China, ng US dito sa ating bansa at iba pang mga base militar. Hindi po natin kailangan ang mga base militar ng ibang bansa rito sa atin. Okay, so ngayon naman, what we're going to do is what we call fast talk. So we're going to throw out a question and then you just answer yes or no. You can give a short explanation of your answer. So here we go. Our first question is, susuportahan mo ba ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill o SOGI Bill na ilang taon nang nakabinbin sa Senado? Yes. 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 Yes na yes. Yes na yes. Okay, do you want to explain your stand? Ha? Hindi, sige. Konting Okay. explanation. Ang mga LGBTQ plus natin, hindi naman yan parang singaw ng mundo. Yung mga nag-o-oppose dyan, parang dalawa lang sa kanilang sangkatauhan, babae o lalaki. And that is impossible, di ba? And they have to have a non-discriminatory law. Buti nga non-discriminatory law pa rin, palang ako nga hanggang same-sex marriage Yan ang sinusuportahan ko SOGI pa lang yan, umaalma na kayo, di ba? Okay. Next question. Pabor ka ba sa death penalty sa mga korap na opisyal ng gobyerno? Hindi ako pabor sa death penalty in principle sa lahat. Hindi ako pabor sa death. Hindi ako pabor dahil usually pagka meron death penalty, yung mga mahihirap ang nabibitay, hindi yung Oo, mayayaman. dahil yung death penalty naman, hindi naman yung mga korap at mayayaman ang nabibiktima nito, kundi ang nabibiktima nito yung ordinaryong mga mamamayan. Okay, pero death penalty specifically for corrupt officials? No. Yes or no? Pero gusto ko ba tempt na? Dahil grabe na pero no. Okay, last question. Dapat bang isapubliko ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth? Dapat lang. Dapat ilahad sa mamamayan yung kanilang asset para makita natin sino ba talaga yung tunay na korap. Dapat para nang sa ganon ay makita natin at maibalik sa atin yung mga nakaw na yaman. Dapat lang, pero gusto kong balikan yung death penalty. Yes. Hindi ako pabor sa death penalty, ang mapaparusahan dyan ang mga mahirap. Pero dito ako pabor, revolutionary justice. Ibig sabihin, isahan nating ubusin yung mga korap through a revolutionary process. Okay, but sino ang tatayong judge, jury, and Malalaman nyo na yan kung ano ibig sabihin ng revolutionary process. Okay, at bago tayo magtapos, may tig-1 minuto kayo ulit para sa isang closing statement sa gitna ng ingay politika, iba't ibang hamon, regardless of the outcome of the midterm polls.
Ano ang wish nyo para sa bayan? Ang wish ko para sa bayan, unang-una, talagang itong si Duterte ay maparusahan by final judgment at siya ay magkakaroon ng life imprisonment at yan ang magiging simula na magkakaroon tayo ng record na hindi pwede ang mga mass murderer dito. Pero at the same time, dahil pinarusahan siya, dapat ito ay bumalik sa lahat ng mga dinastiya. Dahil sila ay nagsishare lamang doon sa karakter ni Duterte bilang dinastiya. Babalik din dapat yan kay Marcos, babalik din yan lahat sa mga dinastiya na magkakaroon ng hustisya laban sa kanila at sa kanilang mga krimen. At dapat magkaroon tayo ng panahon, dapat mawala na yan, ma-wash out na ang political dynasty sa ating bansa at magkakaroon ng totoong pamumuno na merong pagtingin sa mga karapatang pantao sa social justice. Ang wish ko sa ating bayan, unang-una na, mawakasan yung kahirapan. Kasi ito ang pinoproblema ng ating kalakhan ng ating mamamayan. Ang wish ko ay maiwaksi na, matapos na itong bulok na politika, mawakasan na ito, yung paghahari ng mga political dynasties, yung korupsyon. Gusto ko magkaroon ng ganap na kalayaan ang ating bayan mula sa kontrol ng dayuhan. Hanggang ngayon, we are still a neo-colony of the United States. No? Lahat ng mga dikta ng Estados Unidos talagang pinapatupad ng mga presidenteng umupo na. So, kailangan once and for all for our country to stand as an independent sovereign state. No? At wish ko na ma-implement yung pambansa demokratikong plataforma na isinusulong namin na nakabatay doon sa 2 programa. Ito yung Genuine Agrarian Reform at National Industrialization. This will move our country forward at talagang makakamta natin yung kasaganaan in the future. Ang wish ko ay magkaroon ng konkretong programa ang gobyerno para sa taong bayan at hindi kumpare kani-kanino lamang. Kaya't sa atin ay talagang ang pangarap natin ay magkaroon ng tunay na soberanya na umalis tayo doon sa pagkontrol ng mga dayuhan. Hanggat hawak tayo ng mga dayuhan ay hindi unlad ang ating bansa. Kahit ang wish natin, dapat kaya natin paunlarin yung ating sariling ekonomiya. Hindi nakatanoy sa mga dayuhang kapitalista. Ang gusto ko ay magwakas ang paghahari ng political dynasty sa ating bansa. Dahil ano man ang ating pangarap para sa ating sarili, pagbabago sa kabuhayan natin, pagproteksyon sa ating mga karapatan at pag-unlad ng ating bayan, anumang pangarap natin yan ay hindi mangyayari hanggat political dynasty ang nasa tuktok ng ating lipunan, mga trapo at mga bilyonaryong politiko. Kinakailangan bagong politika at politika ng masa ng mga lider ng sektor. Alright, maraming salamat Luke Espiritu, Liza Maza, Modi Floranda at Leody de Guzman sa inyong panahon at pagsama dito sa ating roundtable discussion sa Makati Diamond Residences. Good luck sa mga nalalabi pang araw ng kampanya. Makakasama nyo ang Newswatch Plus sa pagbabantay. Maging mapanuri sa darating na halalan dahil ang ating boto sagrado at kayang makakapagbago ng magiging takbo ng buhay ng mga Pilipino. So join our conversations at Newswatch Plus PH, #VoteWatch or #Eleksyon 2025. Ako po si Mencho Macapagal.